So ayan, good morning mga ka-PJ. Ito panibagong araw at panibagong vlog. Ngayong araw nga pala ay Martes. At yun na nga mga ka-PJ, ang pinakamasaklap. Pero at least nakapagpahinga naman tayo, no? Dahil tinanghali tayo ngayon ng biyahe, no? Nagsimula tayo kanina, nakapag-online tayo ay 6:30 na ng umaga. At alam nyo ba, ang unang buhay na mano ko, tama ba yun? Unang buhay na mano, talagang una yun kasi buhay na mano At ang buhay na mano ko ay galing sa amin papunta dito sa BGC. Aray ko po. At ang masaklap, ayaw magpa-skywo. Ayaw magpa-skywo. Hindi naman daw siya nagmamadali, maaga pa daw. Alright, so tiniis namin yung EDSA na napaka-traffic. Oh my goodness. Kaya ayaw ko ng matanghali talaga nagbibiyahe. Kaya gusto ko madaling araw, nakalayas na ako ng Valenzuela. Alam niyo ba kung ilang oras ko biniyahe mula Valenzuela hanggang BGC via EDSA? Oh my god, 2 oras, halos 2 oras at kalahati, no? Sa halagang kulang 600 lang. Dahil nga ito ay naka-saver. Alright, napakasakit. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ganun talaga mga ka-PJ. Tapos nakakuha tayo mula doon sa may Bonifacio High, no? Papunta dito sa TISDA 150. So ibig sabihin naka pa lang tayo, 700 pa lang tayo. Oh my god, oh my goodness. Anong oras na? Ang oras natin alas 9. Kaya medyo ako ngayon. Medyo malungkot ako ngayon. Offline muna ako. Ako ay mag-almusal na lang muna. Almusal muna. Tapos napaka-traffic pa rin. Andito ko ngayon sa ayun South Suber Highway. Sa may di ba? Yung pa-diretso ng Osmeña. Para dumiretso na ako doon muna kay Ate Lisle. Makapag-almusal na nga lang muna. Idaan ko na lang muna sa kain yung Woo! So ayan, shoutout na rin ako kay Wagdo123. Good morning dyan. Ingat sir, ingat sa biyahe. At bakbak lang ng bakbak. Woo! Grabe naman yan. 2 pasel, pero di bali, coding naman tayo bukas Kaya ang gagawin ko ngayon, makabawi. Hindi ako po pwedeng umuwing luhaan. Kaya nangangailangan, isagad ko to. Kailangan, kahit umabot ako ng alas 12 ng gabi ngayon. Umabot lang siya ng 5,000. Alright, so tara, mag-almusal muna tayo mga ka-PJ. Grabe ang traffic dito. Woo! 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 So ngayong araw nga pala ay Martes, May 6, 2025. Kaya bakbak. At sa mga nagtatanong kung naka-on yung aking saver, yes po, pero hindi po sa lahat ng oras. Alright, so halimbawa rush hour, ginagamit din naman natin yung ipinagbabawal na technique. Rush hour na maraming pasahero, tambak yung pasahero, di ba? Halos nagsumasabog na nga yung cellphone mo sa dami ng pasahero. So yun, siguro yung time na yun ino-offline ko yan, di ba? Kahit pa paano naman gusto rin naman natin kumita. Hindi, siyempre may choice ka naman. Kaya nga ang ginawa ni Grab dyan nilagyan na ng on off, di ba? Para kung mararamdaman mo na talagang napakarami naman ng pasahero, siyempre choice pa rin natin yung mas malaki-laki ang papasahe, di ba? Kaya nilagyan niya ng option yan, hindi niya pinix, di ba? Alright, so may option ka. Pag mahina ang biyahe, matumal, ay on mo, sayang din yun, di ba? Sayang yung oras sa kakatambay. Oh, di ba? Pero kung marami pasahero, turn off. Ganun lang kasimple. Okay. Kaya yun talaga ang dahilan mga ka-PJ. Kaya mas gusto kong matulog dito sa Makati, Kasi yun nga, maaga ka mga kabiyahe, Alam ba, nakapagsimula ka alas 3, hanggang alas 6, so malamang meron ka ng 1,000 dyan, Mahina na ang 1,000 dyan. Tapos pagdating ng alas 6, so nandito ka na sa Makati, medyo traffic na yun. Dito ka lang, di ba? Pasahero mo papuntang BGC papuntang Makati, di ba? Makati papuntang BGC.
BGC papuntang Pasay, ganun-ganon ka na masyadong masagupa yung sobrang traffic. Hindi katulad nung nasa Valenzuela ka, lalabas ka alas 6 ng umaga, alas 7. Eh yan, malamang may pasahero dyan na papunta ng airport. Yan na, pag hindi nag-skyway, patay, sobrang sagupa mo na talaga yung traffic, ano. Kaya Valenzuela papuntang BGC, katulad nung nangyari sa akin kanina, papuntang BGC, no. Kaya yun, ubos-ubos yung oras. Ipati yung incentive mo, wala. Gaya ngayon, nakadalawa lang ako, no? Although may oras pa hanggang alas 10 naman, pero wala. Ipaano ko muna, magpaparaya na muna ako ngayon. Yun, ganun nga. Bukod sa hindi mo makukuha yung incentive mo, mahaba masyado yung oras na ginugugol bago mo may ihahatid yung iyong pasahero, no? Kaya mas gusto ko talaga na nandito na sa Makati. Umaga ka na makakalabas, dahil ano pa bang gagawin mo pag nagising ka? Alang naman tulala ka pa dyan. Gagawin mo, toothbrush lang, pak! Hilamos, so ano mong gagawin, no? Pakiligo ka dyan, pwede makiligo doon, di ba? Sabay takbo na sa bahay. Pag gising mo, gumalaw yung tarugo mo. Ano gagawin mo? Pwede mo bang yun, sakalin? Joke lang, pinapatawa ko lang kayo. Pero nangyayari yun, di ba? Pag nasa sasakyan, tumayo yung tarugo, ano gagawin mo? Di ba? Manahimik ka dyan. Manahimik ka dyan. Wala tayong walang kalaban. Ano gagawin mo? Dahil na. Di ba? Yun ang pinagkaiba kapag sa bahay ka natutulog at dito sa labas, di ba? Kaya mas gusto ko yung nasa labas matutulog. Kaya lang itong mga magkasunod na araw kasi, yung dalawa talagang binigyan ako ng Valenzuela. So ano pa bang gagawin, mas maganda, mas masarap naman matulog sa bahay, saka makapagpahinga na rin. Ito mga atlo, ginusto ko na talaga dahil masyadong mainit yung panahon. Siguro bawi na lang ako magtutulog dito sa labas kapag hindi na masyadong mainit. Sobrang init kasi mga ka-PJ. Tapos natutulog ako ng alas 7 ng gabi, alas 8. Nakabukas yung makina ko, naka-aircon eh. Ang init kasi hindi kayang matulog pag sobrang init, di ba? Ang laki ng nagagastos sa gasolina. Laglag yung isang bar minsan magdadalawang bar pa. Siyempre haba ng 7 oras ka matulog, 6 na oras, so di ba? Grabe yung doon, gasolina ginastos. Magkano din yon? Baka gumastos ka ng gasolina na 500, di ba? Kaya yun, total nandoon na sa Valenzuela, uwi na lang muna, matulog. Okay. Pero lamang talaga pag nandito ka sa labas. Yun talaga ang lamang. Maaga ka makakabiyahe, talagang makakarami ka. Sa bahay kasi daming distraction eh. Woo! Lalo pag gumalaw na naman yung si tarugo, wala na. Akyat mo na. Good morning dyan, Sir Doki Dok. At ang iyong tanong ay kung anong cellphone holder yung aking ginagamit. Ito yung ginagamit ko, ayun yung nakakabit lang siya sa ng aircon, ayan yan. Dito nakalagay yung isa kong cellphone, yung pang grab. At dito naman yung isa, ganyan din ang gamit niya, ayun ganyan din. Hindi naman siya nalalaglag eh, ganyan lang. Ito naman yung ginagamit ko pang video. Minsan naman yung sa pang grab, yun ang ginagamit ko kasi mas maganda kasi ito eh, pang malinaw kasi yung video pag ito yung ginagamit ko. Ito lang, ganun lang kasimple. Yung dalawa. Dito yung ginagamit ko yung pang, dito ako nanonood ng ng YouTube, yung nagpi-Facebook. Pag nakaganyan ang kamay, ganun-ganon ng pa swipe, ganyan. Tapos pagka selo, dito rin yung selo ko. Meron kasi kaming selo sa grupo. Dito nakakabit, dyan. Kasi hindi ko siya sinasama sa Grab kasi pag may booking wala, ayaw niya ayaw ng Grab na may ibang apps, ayaw niya na may selo. Okay, kaya dito ko nilalagay. Alright, so sana nasagot ko ang iyong tanong, Doki Dok. Alright, so good morning sa dyan. Ingat sa biyahe. Sabi ni Charlon Bilos Iceberry, sabi niya allergy daw siya na magbiyahe dito sa norte, kaya malamang lagi lang siya nasa south.
Kasi nga siguro doon yung ano na, kabisado niya. Isa lang naman yan, sir. Pagka nasanay ka, lahat naman ng bagay, di ba? Pag ginusto mo at pinagsikapan mo talaga, makakabisado mo naman yan. Madali lang naman. Maganda nga ngayon dahil may ways na eh. Hindi ka basta-basta maliligaw, di ba? Hindi ka tulad ng araw na mano-mano talaga. Kailangan mo pang magtanong sa tao, paano pupunta sa ganito, paano pauwi, pabalik. Madali lang yan. Pag iniiwasan mo ang isang bagay, lalong hindi ka masasanay, di ba? Huwag mo siya iwasan. Sige lang. Subukan mo lang. Makakabisado mo rin yan. Masasanay. Paulit-ulit mong gagawin eh. Balik-balik lang naman yung natin. Trabaho, paulit-ulit lang. Minsan nga, naranasan ko, sila yung naisakay ko kahapon, sila din naisakay ko ngayon. Parang ganun eh. Masasanay ka rin sa katagalan. Kalimutan mo yung takot. Makakabisado mo rin yan, sir. Diyan naman kami yung lahat nag-umpisa eh. Sa hindi alam. Alright? Sabi naman ni Sir Robert Binik, nakaka-addict ka na, sir. Sa traffic, nanonood na lang ako sa itas. Pag-uwi, replay na lang ibang video mo. Salamat ulit, sir. Salamat din sa'yo, sir. Pero, sir, pag dapat naka-headset po tayo kasi masyadong maingay yung bunganga natin. Nakakaya din sa pasahero. Kaya ako naka-headset talaga ako pag nanonood ako ng mga video. Siyempre, hindi natin kilala yung ating mga pasahero, di ba? Kaya mas maganda kung naka-headset tayo. Di ba? Kahit nanonood ka dyan, habang traffic, basta naka-headset. Okay? Kasi minsan, meron tayong mga nababanggit, mga green joke, di ba? Baka magalit yung ating pasahero. Alright, salamat ulit, sir. Robert Binig, sir. Good morning dyan at ingat, sir, ingat. Sabi naman ni Sir Tium, lami kayo sudan, idol. Dili ta magniwang anak. Pag nakita ka na ako, idol, sa daan, bubusin na ako. Grab din ako. Pero talagsar ako magbiyahe kay hadlukan ko biyahe. Layo, dili man good kabisado mga kalin. Ako, allergy ako sa enforcer. Sa umpisa lang yan, idol. Medyo nakakatakot. Pero pag nasanay ka na, ang enforcer na ang matatakot sa'yo. Enforcer na basta pag minsan hindi talaga may iwasan yan na masita tayo ng enforcer. Basta kalma lang tayo palagi at smile lang. Huwag mo kakalimutan mag-smile sa kanila. Tapos sabi no, pasensya na, sir, grab lang, naghanap buhay, gano'n. Mababait din naman mga yan. Saka kailangan talaga huwag natin silang awayin kasi pag inaway natin sila, lalo tayong tutuluyan, di ba? Bahala pa. Kaya maganda yung baka naman maglalambing lang sa atin, di ba? Pagbigyan mo na. Alright, so ganun lang, sir. Ingat-ingat lang sa biyahe. Tsaka sa umpisa lang yan. Pag nasanay ka sa Maynila, sabi ko sa'yo, maning-mani na yung kahit saang parang yung utak mo, kahit hindi mo na kailangan ng Waze, parang may sarili ka ng Waze sa utak eh. Pag pindot mo sa sa location, alam mo na kagad kung saan dadaan eh. Parang na kaagad dyan. Nakalatag na kagad. Okay? Sabi naman na ingat din sa biyahe at God bless. At maraming salamat sa suporta. At yun, masasanay ka rin, sir. Katulad ko, dyan din nag-umpisa. Walang alam sa daan. Hindi pa nga marunong mag-drive. Naranasan ko nga, pasahero ang nag-drive. Nagmamadali sila eh. Alam mo nila, bago lang ako eh. Kinakabahan pa ako mag-overtake sa mga tricycle eh. Kaya sabi ko sa pasahero, madali po ba kayo? Kayo na lang po kayo mag-drive. O sige, binigay ko yung manibela. Sila nag-drive. Ay, nako. Alright, so nandito na ako sa Kalahati Leslie at ako yung mag-almusal na muna, mga ka-PJ, no? Mamaya ulit tayo magkukwentuhan. At maraming salamat muli. Tara, let's go na. Kain na muna tayo, almusal. Let's go. So ito yung ulam natin, gulay, pakpit. Tapos prito, isda, sili. At may sabaw pampagatas. Sige, banat na Serafinar Bulida. Yan. Brother, maraming salamat sa mga vlog mo. Marami kong natutunan sa iyo. 1 month pa lang ako operator Grab driver. Yan, sir. Salamat, sir. Salamat. Kinamot to. Kinamot.
Huwag lang yung tinail. Kinamot eh, kinamot. Ganyan no. May palaruan. Kaya hindi ako nag-ano. So ayan mga ka-PJ, yung oras natin ay alas 10:35 na no. Grabe, naabot natin ng gabi. Gawa nang naghabol tayo mga ka-PJ. Tanghali na kasi nakabiyahe. So ganyan talaga kapag tanghali na tayo nakakabiyahe. Yun, naghahabol. Tapos nagpasabog pa ng katrapikan. Nasa lupa natin lahat. Lahat na nangyata ng hinatid ko na traffic. At yung earnings natin ngayong araw ay 4,637 lang. Hindi pa nga natin nakuha yung ating incentive. Ay nako. Okay. At naka 18 na booking sa PJ. So yun talaga, tulad ng sinasabi ko, kapag tanghali ng bumiyahe, so hindi na nga ako magtatagal mga ka-PJ at diretso na ako. Inlex na ulit ako nito. Medyo antok na talaga ako para makapagpahinga. At bukas coding natin, pahinga din tayo para makabawi. Alright, so ako yung magpapaalam na mga ka-PJ. Kayo naman ang bahala. At maraming salamat muli sa inyo lahat. Ka-PJ nyo temporary sending off. Adios. Siguro umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero